Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, mga miyembro po ng Grace and Truth Community Church. Tayo na pong sumamba sa Panginoon. Tawagin na po natin ang buong pamilya at tayo po ay maghanda. Umupo ng maayos at sama-sama po sumamba sa Panginoon. So purihin po ang Lord dahil buti niya sa atin at ginawa niyang posible muli ang araw na ito para tayo po ay magkaroon ng sama-samang pupupuri, makikinig, pagsamba sa ating dakilang Diyos. Welcome po sa ating mga kapatiran muli na bago lang makakapakinig sa ating pagsamba sa umaga ito at ating mga guests natin na nanonood din sa atin kahit na hindi natin miyembro. Salamat sa Panginoon dahil kayo po ay nag-take time para po makapakinig ng mensahe ng Lord. Sa umaga po ito, tayo po ay magkakaroon muli ng mga bahagi ng ating pagsamba ng pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan, papangunahan po ng ating praise team. Ganun din tayo po ay magkakaroon ng Bible reading. Samahan po natin si Ate Chloe para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At lalo higit po ang pakikinig po ng salita ng Diyos na pangunahan po muli ng ating pastor, si Pastor Egay, ang Sermon on the Mount. Para naman po sa ating announcements, ating mga paalala, muli nagpapatuloy po ang pag-i-issue natin ng ating GTCC Digest o yung journal o yung babasahin na pinoproduce ng ating iglesia para po sa benefit ng ating mga kapatiran na para sa babasahin. Maiksi lamang po pero ito po ay makatutulong sa ating buhay espiritual. So, salamat din po sa nagpapatuloy ng Coffee Fellowship every Sunday afternoon 5 p.m. So, ini-encourage po ang mga available na mga kapatiran na makadalo sa Coffee Fellowship na ito. Salamat din sa mga patuloy na nagkakaloob para sa ating offering na nakakatulong para sa provision ng mga pangailangan ng iglesia, sa mga bills, sa mga pagtulong sa ating mga kapatiran ng kapwa. So, tayo po ay ini-encourage na patuloy na magbigay sa gawain ng Panginoon. Kung kayo po ay magbibigay, pwede pong sabihin o ibigay lamang po sa akin, kay Sister Mina o kay Ate Jenny. Patuloy na pinapaalala rin po ang ating worship service every Sunday, 10 a.m. Although ito po ay isang online, pero ni-encourage po ang bawat isa na talagang tayo po ay dumalo. At ito po ay ating gawing seryoso dahil ito po yung isang pagkakataon lang natin para makapakinig ng salita ng Panginoon sama-sama, makaawit po sa Panginoon. So, naasahan po natin ito po ay ating nagagawa bilang mga Kristiyano sapagkat ang ating pagsamba ay nakatutulong para sa patuloy na paglugaw ng ating buhay espiritual. Para po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay mananalangin para sa ating panimula na pangungunahan po ni Ate Sally Kainya. Samahan niyo po akong manalangin. Tayo po manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na yung pinagkaloob sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyong patuloy na kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa panahon na to na muli kami magkakasama-sama upang ikaw ay sambahin, papurihan, at mag-aral mula sa iyo. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso at isipan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming maipamuhay ang lahat ng malalaman namin sa umagang ito. Ingatan mo po ang bawat pamilya na nanonood sa ngayon. Kayo pong patuloy na gumabay sa kanila, magbigay ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kalusugan, Panginoon. Salamat po sa iyong walang hanggang pagpapala para sa aming lahat. Nawa patuloy kang mapapurihan sa lahat ng mga gagawin sa online service na ito, Panginoon. We praise you and we thank you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ngayon naman po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 14,
verses 13 to 21. Mateo chapter 14, verses 13 to 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda." "Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. 21. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na umawit at papurihan ng Diyos sa oras na ito. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He.
Purihin ang Diyos sa umagang ito at salamat ng marami sa Diyos sa Kanya ang papuri, pasasalamat, kaluwalhatian at karangalan. Ngayong umaga tayo po'y magpapatuloy sa ating Sermon on the Mount, the series, at tayo ay nasa Matthew chapter 6. At ngayong umaga ay ating titingnan lamang yung section, yung bahagi na kung saan ay nagturo ang Diyos sa kanyang mga alagad ng isang paraan ng pananalangin. Sa ating mga Pilipino, ang tawag natin dito ay Ama Namin. Ang iba, ang tawag ay the Lord's Prayer. Ang iba naman ay ang tawag ay Disciples' Prayer. At yung iba ay Our Father. Pero sa ating mga Pilipino, no, bilang mga lumaki dito sa ating bayang Pilipinas na dominanteng Katoliko, alam na natin ang panalangin ito. Either na narinig natin yan o tayo mismo ay nagsasambit ng panalangin yan. Pero ano nga ba ang panalangin ito? Ano ba ang layunin ng Panginoon? Bakit niya itinuro ito sa kanyang mga alagad? At yun nga ang ating tatalakayin ngayong umaga. Kaya ang pamagat ng ating talakayin ngayong umaga sa ilalim ng ating Sermon on the Mount, the series, ay Pray then in this way. Pray then in this way. Ganito nga kayo manalangin. O manalangin kayo sa ganitong paraan. Ang sabi doon sa Matthew 6, verse 9. Pisa natin sa verse 9 hanggang verse 13. Ang sabi, manalangin kayo tulad nito. Ama namin nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakautang o pagkakasala. Hindi yun utang na salapi, yun ay pagkakasala. Kung paano nagpapatawad kami o nagpatawad kami sa mga nagkakautang o nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pabayaan sa panahon ng pagsubok, sa halip ay iligtas mo po kami mula sa masama. Tayo ay sumandaling manalangin. Amang Diyos, maraming salamat sa kagandahan ng loob mo at habag mo at kabutihan mo sa amin. Salamat sa mga ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa pagpapala mo. Salamat ng marami sapagkat nakalabas na sa ospital si nanay. At salamat din sa mga bawat isa na sumuporta, nanalangin at tumulong. Thank you so much for you are a good God. Sa aming pag-aaral ngayong umaga, ikaw ang siyang maluwalhati. Ikaw ang maparangalan. Sa pangalan po ni Jesus, amen at amen. Sa Kristyanismo, hindi ang paniniwala ang mahalaga. Hindi ang paniniwala natin ang mahalaga, kundi ang kung ano ang totoong sinasabi o tinuturo ng Biblia. No? Sapagkat pwede tayong maniwala ng buong puso sa isang bagay, pero kung hindi naman yun ang totoong itinuturo ng Biblia, dahil ituro lamang sa atin kaya natin pinaniwalaan, walang saysay, walang kabuluhan ang ating paniniwala. Sa kabilang dako, pwede rin tayong tumanggi o pwede natin itanggi ang isang bagay o isang katuruan hanggang kamatayan. Pero kung yun ang katotohanan, sa huli tayo lang ang talo. At meron tayong mga nakagisnang paniniwala, kaisipan, practices o mga gawain sa iglesia na nakaukit na sa ating kaluluwa ng pagiging Kristyano. At dahil dyan, hirap tayong tumanggap ng mga bagong turo o mga turo na tila baga uncomfortable tayong tanggapin, no? Dahil
iyon ay bago sa atin o taliwas yun sa nakagisna natin. Kahit na yung ating nakagisnaan ay hindi naman talaga bunga ng masusing pag-aaral ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, halimbawa, na yung mga nasa tradisyonal na relihiyon o yung mga yung nakagisnang relihiyon. Tinanggap nila ang mga gawain, katuruan ng simbahan at tinanggap nila yon hindi bunga ng kanilang masusing pag-aaral, kundi yun ay itinuro sa kanila at tinanggap nila. Hindi na nila inimbestigahan yun kung yun ay tama o mali. Sapagkat yun ang kanilang narinig sa simula't simula pa, yun na ang kanilang tinangkilik. Kaya ang hirap ng baguhin ang kanilang isipan sa bagay na yun sapagkat sa kanila yun ang tama. Pero hindi yung ating paniniwala at hindi paniniwala. Ulitin ko, hindi ang ating paniniwala o hindi paniniwala ang merong bigat, no? Kundi kung ano yung totoong itinuturo ng Diyos. Yun ang mahalaga. Paniwalaan ng isang bagay, hindi mo paniwalaan ng isang bagay, walang bigat yun. Walang saysa yun. Ang mahalaga ay ang tinuturo ng Biblia. Hindi natin mababago yung katotohanan ng Diyos. Kahit sabihin natin hindi natin pinaniniwalaan yan, o kahit na pinaniniwalaan natin yan. Hindi mababago yun. Ang katotohanan ng Diyos o ang katotohanan ng salita ng Diyos ay mananatiling totoo. Paniwalaan man yan o hindi ng sino man. At tayo ay nalalagay sa ganong patibong din minsan na katulad ng mga nasa loob ng kinagis ng relihiyon. Na narinig natin ang isang turo halimbawa. At halimbawa sa akin, narinig kayo, sabihin natin 15 years ago, no? Bago ako umalis dyan. Nakarinig kayo ng turo sa akin at pinaniwalaan yon. Pero sa paglipas ng panahon ay nagbago ang aking pananaw at yan ay madalas na nangyayari kung yung mga nakakakilala sa akin dito, ilang beses akong nagpapalit talaga ng aking pinaninindigan sapagkat kumbinsido ko na merong punto yung bago kong tinangkilik. So, naniwala kayo 15 years ago, halimbawa, paglipas ng panahon, nagbago yung aking pananaw at kayo ay naiwan doon. So, ito ko ngayon, sabi ko, mali yan, mahirap na para sa inyo na tanggapin yung sinasabi ko ngayon. Yun ang sinasabi ko na nahuhulog din tayo sa ganung patibong katulad ng mga nahandol sa loob ng nakagisnang relihiyon. Sila ay tumanggap ng katuruan at yun ang kanilang nakagisnan hanggang sa ngayon, andun sila. Kaya kahit na anong sabihin natin, hindi nila pininiwalaan, maliban na lamang talaga ang Diyos ang magbukas ng kanilang isipan o sila ay magpasakop sa sinasabi ng salita ng Diyos o magpasakop sila sa kapangyarihan ng Ebanghelyo o sa Panginoong Hesukristo mismo. So tayo mga born again din ay nalalagay sa ganong patibong. Kung ano ang narinig natin ng una, yun na yun. Kahit hindi sinaliksik ng maigi ang Biblia. Halimbawa, maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang kaluluwa ng tao ay immortal. No? Ibig sabihin, hindi namamatay kahit kailan. Hindi mamamatay kahit kailan. Maraming naniniwala dito na ang kaluluwa ng tao ay pagkatapos ng pag namatay siya, ang kaluluwa ay iiral habang
panahon hanggang sa walang hanggan. Ang problema lamang sa paniniwalang ito ay hindi ito tinuturo ng Biblia. Sa halip, ang turo ng Biblia ay ito. Ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Sapagkat ang sabi doon sa unang Timoteo 6:16, it is He alone who has immortality and dwells in unapproachable light. Sa Tagalog, siya lamang ang walang kamatayan at nananahan sa liwanag na di malalapitan. Ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Pangalawa, ang tinuturo ng Biblia, ang kawalan ng kamatayan o kawalang kamatayan o yung immortality ay kaloob ng Diyos sa mga naghahangad nito. Sabi dun sa Roma chapter 2 verse 7, to those who by patiently doing good seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Yung mga naghahangad ng kawalang kamatayan, bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Naghahangad ng kawalang kamatayan. Ibig sabihin, hindi natural sa tao ang immortality. Kailangan hangarin niya yun. At yun ay matatagpuan kay Hesukristo. At yun nga, pangatlo, ang kawalang kamatayan ay dulot ni Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 1 verses 9 and 10, this grace was given to us in Christ Jesus before the ages began, but it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Sa Tagalog, ang sabi, ang kagandahang loob na ito ay ipinagkaloob sa atin sa atin kay Kristo, Jesus, bago pa nagsimula ang panahon. Ngunit ngayon ay nahayag na nang dumating ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na pumuksa sa kamatayan at pinagliwanag ang daan tungo sa buhay at kawalang kamatayan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayon sa mga talatang yan, ang kawalan ng kamatayan ay hindi tatamasahin ni naman maliban na ito ay ipagkaloob ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo o pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Diyos lamang ang immortal. Walang sino mang immortal, kundi ang Diyos lamang. Bibigyan niya lamang ng immortality ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Ito ay kaloob ng Diyos, ibig sabihin. Pero bakit maraming Kristiyano ang naniniwala na ang kaluluwa ng tao ay walang kamatayan? Saan galing yun? Saan galing yung katuruan na yun? Saan galing yung pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano na yun? Hindi natin maalis ang mga maling katuruan, maling kaisipan sa ating paligid, pero kailangan nating saliksikin ng Biblia para hindi tayo matangay ng maling turo at kaisipan sa ating paligid. Talagang marami kayong maririnig. Maging sa panalangin, maging tungkol sa panalangin. Marami kayong maririnig na maling kaisipan tungkol sa panalangin. Inilalapat ang mga konsepto sa panalangin na hindi naman biblikal. Halimbawa, matagal na itong turo, matagal na itong konsepto sa Kristyanismo na kapag nananalangin ka, hindi mo dapat basahin, di ba? Dapat galing sa puso. Tama yun, galing sa puso. Pero pag binasa ba, hindi po pwedeng galing sa puso. At katulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, na pag tayo umaawit sa Panginoon, binabasa rin natin sa screen. Yung ba ay mali? Hindi natin nakikitang mali yun. Pero pag panalangin, parang asiwa tayong gawin yun. Pero, tandaan ninyo, ang Book of Psalms ay hindi lamang aklat ng mga awit. Para sa mga Hudyo, ang mga Hudyo, kinikilala nila ang mga awit, ang mga Psalms, ang Book of Psalms,
bilang prayer book o aklat ng panalangin. May mga okasyon na bubuklat sila ng awit at babasahin nila yun bilang panalangin. Bilang mga Hudyo, nung panahon na yun, nung sa Old Testament, ganito sila nananalangin. Kaya nga may mga awit silang kinolekta. Ang isa pang maling katuruan o kaisipan sa panalangin, ang prayer ay parang isang magic na kailangan mo bigkasin yung magic word. Diba, sa mga bata, minsan sinasabi natin, ano ang magic word? Thank you. O yun ang turo natin minsan, di ba? Sa panalangin, meron din tayong magic word na kailangan sabihin para ang panalangin natin ay kompleto. Ano yung magic word natin sa panalangin? In Jesus' name. Di ba? Kaya karamihan ng panalangin, parang pag hindi tinapos ng in Jesus' name, hindi kompleto. Pero hindi ganun yun. Meron din nagtuturo. Minsan, meron akong isang aklat noon na ang pamagat ay prayer. At ito, I think ang sumulat si John Rice, no? Nasa kanya, ang panalangin ay paghingi lamang, wala nang iba. Talagang paghingi lamang. Hindi ako naniniwala doon sapagkat si Jesucristo ay nakipag-isa sa Diyos na sa bundok. Although talaga to, na humihingi siya, na nanalangin siya, pero hindi lamang paghingi ang panalangin. Ito'y pakikipag-usap sa Diyos. Alam natin yun. Meron tayong marinig minsan, ang panalangin ay isang matamis na sandali. Matamis na sandali. Maaring minsan, oo. At maaring yun ang karanasan natin minsan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Saan sa Biblia tinuturo ang mga yan? Wala tayong makikita sa Biblia na itinuro ang mga bagay na yan. Pero inilalapat natin ang mga yan sa panalangin. Kaya minsan, hindi katakataka na ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang walang gana sa prayer ay dahil sa mga maling konsepto o kaisipan na ipinapataw natin dito. Halimbawa, prayer ay isang matamis na sandali. Di ba may awit na sweet hour of prayer? Hindi ako against sa awit na yon. Inaawit ko yun, paminsan-minsan. Pero hindi laging ganun. Hindi laging ganun ang panalangin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay matamis na sandali ang panalangin. At hindi natin dapat hanapin na laging ganun ang panalangin. Kapag ganun ang ating naging kaisipan na ang panalangin ay dapat laging sweet hour o sweet time with God, mapuprostrate tayo at baka manghinawa tayo sa panalangin sapagkat hindi natin nararanasan yung matamis na sandali kasama ang Diyos. Tandaan niyo, ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y nanalangin sa hardin ng Getsemani, na kung saan ay talagang nagdalamhati siya, naghinagpis siya, sa punto na ang kanyang pawis ay pumatak na parang dugo. Hindi natin malalarawan yun bilang isang matamis na sandali sa presensya ng Diyos. Yun ay isang paghihinagpis ng Panginoon. At mayroong pagkakataon sa panalangin na ganoon. May pagkakataon na ikaw ay masaya at na-enjoy mo ang presensya ng Diyos. Tama yun. May pagkakataon na ikaw ay talagang hinagpis, iyak ka ng iyak sa harapan ng Diyos. Minsan, sa harapan ng Panginoon, parang wala ka nang magawa. So, hindi lamang yun. Hindi sweet hour lagi ang panalangin. Sometimes we romanticize prayer so much. Ibig sabihin, binibigyan natin ito ng larawan na higit sa tama. Yun ang ibig sabihin ng romanticizing. Binibigyan natin ng larawan ang isang bagay o ito sa puntong ito, yung panalangin, no? Binibigyan natin ng larawan na higit sa tama. Minsan maririnig yun naman may katagang ganito na madalas nating marinig. The devil trembles when he sees the weakest Christian on his knees. Marami sa atin ang nakabasa na marahil niyan. The devil trembles when he sees the weakest Christian on his knees. Ang diablo raw ay nanginginig kapag nakikita niya ang isang mahinang Kristiyano na nakaluhod. Ibig sabihin, nananalangin. That is just romanticizing prayer.
Pero wala sa scripture yun, wala sa Biblia yun. Isipin nyo, si Kristo 40 days, nag-fast, nag-ayuno, doon sa ilang. Ha? Nanginig ba ang Diablo? Hindi, di ba? Lapitan pa nga siya at tinukso siya. So, wag nating masyadong wag nating i-romanticize, wag nating lapatan ng mga larawan ang panalangin na hindi naman biblikal. Pastor, kung hindi naman pala nanginginig si Satanas tuwing mananalangin tayo, bakit pa tayo mananalangin? Parang isipin yung gano'n. Bakit? Ang layunin ba ng panalangin ay para panginigin si Satanas? Yun ba yung layunin ng panalangin? Ang layunin ba ng panalangin ay para lagi tayo makaranas ng matamis na sandali sa Diyos? Ang layunin ba ng prayer ay para tumanggap tayo ng ultra power katulad ni Goku? Alisin natin sa ating isipan ang mga ganitong konsepto ng prayer. Sapagkat hindi yun biblikal. Hindi lang yun. Lahat tayo ay marunong humingi sa Diyos. Marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Marunong tayong magsabi ng ating nararamdaman o nadarama. Pero katulad ng mga alagad ni Jesus noon, mayroon kulang sa ating pananalangin. Sabihin ko pa ba na tulad ng mga alagad na hindi rin tayo marunong manalangin? Oo, ang mga alagad ay marunong ding humingi sa Diyos. Yung mga alagad ng Panginoong Kristo, marunong din silang humingi sa Diyos. Alam din nila ang magpasalamat, alam nila, marunong sila na magsabi ng kanilang damdamin sa Diyos. Alam nila ang mga yon. Tandaan ninyo na ang mga alagad ng Panginoon ay mga Hudyo. At itong mga Hudyong ito, alam nila ang panalangin sapagkat alam nila ang banal na kasulatan. Sabi ko nga, ang aklat ng mga awit, kinikilala yan ng mga Hudyo, hindi lamang aklat ng mga awit, kundi aklat din ng panalangin. Book of prayer din nila yan. Kaya alam nila ang panalangin. Nabasa na nila, alam nila na si Propeta Jonah ay nanalangin sa loob ng malaking isda, sa loob ng tiyan ng malaking isda. Alam nila na si Propeta Daniel ay nanalangin na ilang beses sa maghapon, tatlong beses maghapon. Maraming alam tungkol sa panalangin ang mga Hudyo. Alam nila si Hezekiah, si Propeta Isaiah ay nanalangin, si Haring Hezekiah ay nanalangin. Bilang mga Hudyo, malay sila sa panalangin. Alam nila ang panalangin. Pero ito ang pag-isipan natin. Bakit doon sa sa Gospel of Luke, chapter 11, ang sabi ng mga alagad sa Panginoong Kristo, Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. Bakit sila nagpaturo o humingi ng gabay sa pananalangin? Sa kabila na alam naman nila ang manalangin. Alam niyo, nagpapakita iyon ng ilang bagay. Una, mayroong isang klaseng panalangin na nais nilang matutunan. Pangalawa, hindi sila kontento sa paraan at kalidad ng kanilang pananalangin. At pangatlo, aminado sila na hindi sila marunong manalangin ng tama. Alam nilang manalangin pero maaaring hindi sila marunong manalangin ng tama. Kaya para sa atin, para sabihin natin na alam natin ang manalangin at hindi natin kailangan ng gabay sa panalangin, ay tila baga mayroong bahid ng pagiging ignorante o arrogante. Dahil itong mga Hudyong alagad ng Panginoong Kristo ay nagpaturo sa Kanya kung paano manalangin, gayong alam naman nila bilang mga Hudyo ang manalangin. So bakit sila nagpaturo sa Panginoon? At dahil sinabi nila, Lord, teach us to pray, yun nga ang ginawa ng Panginoon. At dito, mababasa natin sa Matthew, bagamat hindi sinabi doon na Lord, teach us to pray, hindi kasama yun. Pero sa Lucas, binanggit yun. At pagkatapos binanggit ng Panginoon sa Kristo, yung Ama namin, dito naman, ang sabi ng Panginoon, pray then in this way. Ganito kayo dapat kayo manalangin.
Yun ang sabi ng Panginoon. This then is how you should pray. Sabi doon sa NIV. Sa New International Version. Tinuruan sila ng Panginoon hindi kung paano dapat lumuhod, no? Hindi sila tinuruan kung ano yung kanilang sasabihin. Hindi sila tinuruan kung anong oras dapat sila manalangin. Kundi sa halip, binigyan sila ni Jesus ng gabay o modelo sa pananalangin. Kaya nga sabi niya, this then is how you should pray. Ganito, dapat kayo manalangin. Tandaan niyo, pansinin niyo, hindi sinabi, this then is what you should pray. Hindi yun ang sinabi niya. Tandaan niyo, hindi sinabi ng Panginoon na, this then is what you should pray. Hindi niya sinabing, ito ang dapat ninyong idalangin. Sa halip, ang sabi niya, this then is how you should pray. Ganito dapat kayo manalangin. Binigyan sila ni Jesus ng gabay o modelo sa pananalangin. At naniniwala ako na ito ang bumago sa prayer life ng mga disciple, ng mga alagad. Dahil makikita niyo sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kabanata 2. Anong sabi doon? Sa verse 42. Doon sa ang Biblia 2001, ang sabi, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Mga pananalangin. Sabi sa NRSB, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread, and the prayers. The prayers. Bakit the prayers? Bakit mga panalangin? Bakit mga pananalangin? Bakit hindi prayer? Bakit although sa ibang translations ang ginamit ay prayer, no? Singular. Pero sa NRSB at doon sa ang Biblia 2001 plural, mga pananalangin, the prayers. So bakit the prayers? Bakit plural? Bakit maraming klase ng panalangin? Doon sila nanatili sa mga pananalangin. Prayers, dahil ngayon, sa puntong yun, ng Acts chapter 2, hindi lang iisang panalangin ang alam nila. Hindi lang ang paghingi. Hindi lang yun ang alam nila ngayon. Alam na rin nila yung tinatawag na the prayers of the saints. Babalikan natin mamaya kung ano ibig sabihin nun. Meron nang nadagdag sa kanilang klase ng panalangin. Marahil noon, ang alam nilang nila ay humingi sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos. Pero ngayon ay meron na silang natutunan na prayer mula kay Jesus. Kaya nanatili silang matibay sa mga pananalangin. The prayers. Tayo ngayon sa prayer meeting natin, dominante ito, nadodominahan ito. Mas marami dito ang intercession or petition, no? Bagamat napakahalaga ng intercessory prayer and petitionary prayer, yung pananalangin para sa iba at ganun din yung paghingi, mahalaga yun. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga. Pero hindi lamang ito ang dapat nating ginagawa o isinasagawa sa ating mga prayer meeting. Sa totoo lang, maraming Kristiyano ang naghahanap ng higit pa roon. They want something more. At dapat nating sanayin, turuan ang ating mga sarili na gumawa ng eksperimento sa bagay na ito. Alam nyo, sa mga panalangin, no? Sa mga prayers, prayer meeting, na mayroong mga hindi tamang practices, hindi tamang pananalangin. Merong habang nananalangin, tinataboy si Satanas. Hindi mo malaman tuloy kung sino ang kausap, ang Diyos o si Satanas. At halos wala yung tinatawag na prayers of the saints. Panalangin ng mga banal.
Ano ba itong panalangin ng mga banal? Doon sa Revelation chapter 5 verse 8, ang sabi ay ganito, at nang makuha ng kordero ang balumbon, si Kristo, ibig sabihin, no? Nang makuha ni Kristo ang balumbon, nagpatira pa sa harap ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatanda. Ang bawat isa ay may hawak na alpa at mga gintong mangkok na puno ng insenso. Ano yung insenso na yun? Na ang mga ito'y mga panalangin ng mga banal. Kung kayo ay nasa loob ng templo ng mga Hudyo noong panahon ng Biblia, ang insenso ay isang mabangong samyo na nagbibigay lugod sa Diyos. Yun ang insenso. At dito, inilarawan ang panalangin ng mga banal bilang insenso. Nagbibigay lugod, mabangong samyo sa harapan ng Diyos. At yan ay dapat na maging larawan din ng ating prayer meeting, ng ating mga panalangin. Bilang mga banal, bilang mga tagasunod ni Kristo. Dahil ang panalangin ito, yung klaseng panalangin na yun ay nagbibigay lugod sa harap ng Diyos. So, hindi lang yun basta hingi. May prayers, may isang klaseng panalangin na talagang gustong-gustong marinig ng Diyos. So, dapat nating pag-isipan yung bagay na yun, na ano ang dapat nating gawin sa ating mga pananalangin, buhay na prayer life, pansariling prayer life, at ganun sa prayer life ng church. Alam ko, marami sa atin ang hindi dumadalo sa prayer meeting, pero subukan natin, no? Sapagkat iyan ay, pag tayo sama-samang nanalangin, sabi nga, ito'y mabagong samyo. Yung ating gagawin na yun, mabagong samyo sa harapan ng Diyos. At totoo na kapag tayo ay sama-samang nanalangin, something happens. Mayroong nangyayari. At isang dapat nating silipin din sa bagay na ito. Nakikita ninyo na mayroong mga Kristiyano na ayaw nang dumalo sa prayer meeting sapagkat hindi sila marunong manalangin. Dahil ang sistema natin ng panalangin ay, lalo na pag prayer meeting, umiikot yun eh. No? Isa-isa tayo na nanalangin. At yung iba, nahihiya dahil hindi sila marunong manalangin. O kaya naman, iba napipilitang manalangin sapagkat sila na ang susunod sa pila. O kaya ay basta na lang sila bibigkas ng anumang panalangin kahit wala sa puso nila kasi obligado silang manalangin dahil nandun sila. Kaya ang tendency, hindi na lang ako na-attend sa panalangin. Pero, hindi na lang ako na-attend ng prayer meeting. Pero, maaaring hindi ganun sa church natin, no? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa prayer meeting. Pero, mayroong paraan na may encourage natin ang iba upang sumama sa ating prayer meeting o sa ating pananalangin. So, ano ang magandang dapat gawin? Sundin ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, manalangin kayo tulad nito. Tulad nito. Well, siguro nakarinig na kayo ng mga sermon tungkol sa Lord's Prayer o sa Ama Namin, kung saan ay inisa-isa yung bawat linya doon, na pinapaliwanag namin, sumasalangit ka, ipapaliwanag yun. Pagkatapos, pakabanalin nawa ang pangalan mo, kasambay nawa ang pangalan mo, ipapaliwanag yun. Pero hindi ko gagawin ngayon ang ganong sistema. I'm not going through each line, each of those lines this morning, pero ang gusto kong gawin ay ipaliwanag sa inyo ito. Bakit itinuro ni Jesus ang panalangin ito? Ano ang layunin? Anong layunin ni Jesus sa pagtuturo ng prayer na ito? Ang layunin ba niya ay bigkasin mismo ng mga alagad ang panalangin ito?
Pangatlo, kung ito ang layunin ni Jesus, bakit hindi na natin nabasa sa ibang bahagi ng Bagong Tipan ang prayer na to? So, yun ang dapat nating pag-isipan at linawin. Sa buong New Testament, merong at least 6 na prayers tayong mababasa. Mula Matthew hanggang Revelation. Merong 6 na prayers. Pero hindi na naulit ang Our Father o Ama namin. Bukod sa Lucas 11, no? Sa Luke 11. Doon sa ibang bahagi ng panalangin, sa Aklat ng Mga Gawa, makikita niyo si Stephen ay nanalangin, pero hindi niya binanggit ang Our Father. Si Pablo sa kanyang mga liham ay nanalangin, pero hindi binanggit ang Our Father. So ano ang layunin ni Jesus nang sabihin niya sa mga alagad, pray then in this way. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ang layunin ni Jesus sa pagbibigay niya o pagtuturo niya ng panalangin ito ay ang bigyan ng gabay o modelo ang mga alagad sa pananalangin. Ibig sabihin, ang Our Father o ang Ama namin ay isang modelo o gabay sa panalangin. Ito ang layunin ng prayer na ito. Bagamat ito ay maaaring bigkasin sapagkat ito binigkas ng Panginoon, pero ang layunin ng Panginoon Jesucristo sa pagtuturo ito sa kanyang mga alagad ay bigyan sila ng gabay o modelo ng pagsasagawa ng isang klase ng pananalangin. Ano yung isang klaseng pananalangin na yun? Makikita niya mamaya-maya. So, yun ang kanyang itinuro, yung gabay na yun. At sa paglipas na panahon, dinevelop ito o pinaunlad ito ng iglesia, ng unang iglesia. At ito isinagawa ng mga unang Kristyano at ng mga Kristyanong sumunod pa sa kanila hanggang sa panahon ng Reformation. Ang problema, pagdating ng Reformation, halos lahat ng merong kahawig sa Romano Katoliko ay tinanggal, inalis. Sapagkat inisip nila na Romano Katoliko, mali yan. So, nawala yon sa mga born again ngayon. Sa ating panahon ngayon. Pero ang Ama namin ay inunawa ng mga Kristiyano noong unang panahon sa ganitong paraan. Pag yung Ama naming nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan, yun ay paghahanda. Yun ang paghahanda nila sa panalangin. Yung dumating nawa ang iyong kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit, yun ay ang paanyaya, invitation. Preparation, invitation. Yung bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, yun ang maikling panalangin. Okay? Yung patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang o pagkakasala, yun ang pagpapahayag ng kasalanan. Pagkatapos, at huwag mo kaming pabayaan sa panahon ng pagsubok, sa halip ay iligtas mo kami mula sa masama, yun ang kahilingan o mga kahilingan. Pagkatapos, dinagdagan niyan, no? Sapagkat sa iyong kaharian, ang kapangyarihan at kalawalatian, magpakailanman, yun ang doxologia. So, itong mga bahaging ito, yung pwedeng palitan niyan, at pinalitan nga talaga ng mga, sapagkat ito ay gabay lamang. Ito yung modelo. So, pwedeng palitan yung bawat section na yan, bawat division na yan. Kung ating lalapatan ng ibang mga pangungusap at mga salita ang mga division na yan, no? Ibig sabihin, papalitan natin yung Our Father, pero susundin natin yung division. Meron tayong ganitong panalangin marahil, no? Halimbawa, ito yung aking halimbawa sa panggabing panalangin. Ito ay panggabing panalangin. Sa paghahanda, sasabihin, idadalangin ang Diyos ang ating kalungan at kalakasan, siya laging nakahandang sumaklolos sa oras ng kagipitan. Bibigkasin yun. Tapos, susundan ng luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nood pa mang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At yung paanyaya, yan, nakalagay sa English, pero pwede nyo itagalog o pwede kayong gumawa ng sarili nyong paanyaya. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray.
Come with your strength and your power. Come in your own gentle way. O kaya naman, pwede kayo kumuha sa awit. O Diyos, dalangin namin, pakinggan mo. Pakinggan mo ang mga salita ng aming mga bibig. Pwede ganon. Ha? Mga maikling panalangin. Halimbawa, kukuha kayo ng panalangin, yung mga panalangin ng mga unang Kristiyano. So, halimbawa, sa maikling panalangin, mga maikling panalangin, o mabiyayang liwanag, dalisay na ningning ng Ama sa langit na nabubuhay magpakailanman, o Heso Kristo, banal at pinagpala. Ngayon kami patungo na sa paglubog ng araw, at amin ang naaninag ang panggabing liwanag, kami ay aawit ng papuri sa iyo. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, o bugtong na anak ng Diyos na nagbibigay buhay, ikaw ay laging karapat-dapat na papurihan ng mga tinig na may galak at luwalhatian sa buong daigdig. Amen. Pagkatapos, pwede niyo sundan ng Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang pangalan mo. Pero gawin niyo ito ng dahan-dahan. Okay? Pagkatapos nun, yung pagpapahayag ng kasalanan, pwede niyo ihayag ang inyong kasalanan sa sarili niyong paraan. O may mga prayers na kayo makukolekta na patungkol sa paghingi ng tawad. Halimbawa, sa awit 51:1 and 2, O Diyos, kaawaan niyo po kami, ayon sa inyong katapat na pagmamahal, at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa amin, ang lahat ng pagsuway namin ay inyong pawiin at kami patawarin. Hugasan niyo kami at linisin ninyo ng lubos sa aming mga kasalanan. Amen. So, pwedeng ganoon. O kaya, pwede kayong mag-confess freely, no? Sa inyong paraan. Pagkatapos, mga kahilingan. At dito, yan, maglalagay kayo ng mga kahilingan nyo at makikita nyo dyan yung ilang kahilingan na nakasuot na inilagay ko. Papanalangin yung tatlo na yan, no? Kung gusto nyo, isama ninyo ang para sa inyong pamilya, pang-apat. Panalangin yung inyong pamilya. Pagkatapos, yung doxolohiya. Sa doxolohiya, pwedeng gumamit kayo ng yung sa bilang, Numbers chapter 6, no? Pagpalain ka nawa ng Panginoon, pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang mukha sa atin, ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, dahil malihain ang iglesia, pinalawig pa ng mga unang Kristiyano ang gabay na yan at nilapatan nila ng iba't ibang pangungusap at iba't ibang panalangin ang bawat dibisyon. At naging isang useful o kapakipakinabang na gabay sa panalangin. Ngayon, merong iba't ibang prayer guide tayong makikita o pwedeng gamitin. No? Kaya nga lang ang karamihan ay sa Ingles. Merong yung The Book of Common Prayer ng Anglican at saka Episcopalian. Merong Divine Hours na sinulat ni Phyllis Tickle na magkahalong evangelical at katoliko. Merong Common Prayer na sinulat ginawa ni Shane Claiborne na ito ay contemporary evangelical. Ako rin ay gumawa ng sarili namin para sa aming pamilya, no? Ginagamit ko ngayon, ginagamit ni Colin, ginagamit ni Sally. At pwede kayong gumawa ng inyong sarili. Ang panalangin dapat pinaplano. No? Kung gusto natin yung ating devotion na biging makabuluhan, we should plan, we should be creative sa ating devotion. Dahil hindi lamang basta tayo upo doon, magbabasa ng Biblia, at yun na lang ginagawa natin. Ha? We should add to what we are doing more. That's the way we train ourselves. Sa ganung paraan natin dapat sanayin ang ating mga sarili sa pamumuhay pangkarian. Naggumagamit tayo, nagsusubok tayo ng ibang pamamaraan para ma-enjoy natin lalo ang ating tinatawag na piety o mga banal na gawain. Dapat din tayo matutong manalangin sa ibang paraan. Totoo na sa una ay nakakaasiwa. Totoo na sa una ay hindi natin feel. Kumbaga, kasi hindi atin yun eh. Hindi yung nakakagisna natin, hindi yung nakagawian natin, hindi yung nakasanayan natin. Pero pag tayo nagpatuloy na ginagawa yun, makakasanayan din natin
kalaunan. At ganyan ang maraming bagay sa buhay natin. Noong una ako nagmamaneho dito sa UK, lagi ako napupunta sa kanan, no? Dahil sila nag-drive sa kaliwa. No, so lagi ako napupunta sa kanan. Pero after 14 years ng pagdadrive dito, natutunan ko na mag-drive sa kaliwa. Kaya pag nagpunta naman ako dyan at nag-drive ako dyan sa atin, no, napupunta naman ako sa kaliwa dahil nasanay na ako. Pero pag nasanay uli ako, ganun lang yun. Kailangan sanayin yung sarili. Hindi lamang yun, no? Pag meron kang bagong sapatos, lalo na yung mga babae at mataas ang takong, nakakaasigaw sa una. Pero kalaunan, makakasanayan mo yun. Ganon din sa pustiso, sa salamin sa mata, sa paggamit ng mga gadget. Sinasanay natin ang ating sarili na magamit ito dahil makabubuti ito sa atin. Pero kung makakabuti sa atin ang mga yun, bakit hindi natin sanayin ang ating mga sarili sa bagong sistema ng pananalangin na makakabuti naman din sa atin? Alam niyo, kung aminado tayo na meron kulang sa ating pananalangin, hindi kaya sinasabi ni Jesus sa atin ngayon, pray then in this way. Sa ganitong paraan kayo manalangin. Nasa sa inyo yun. Nasa sa inyo kung gagawin niyo yung ganitong sistema o mananatili na lang kayo sa isang sistema na matagal niyo nang ginagamit. Pero ang aking suggestion sa prayer meeting, subukan natin ang ganito. Na merong binabasa para yung iba hindi maasiwa na mananalangin silang sarili nila. O ibig sabihin, pati yung mga hindi marunong manalangin, they can pray because nahando na. Babasahin na lang ng dahan-dahan, ng malumanay para maging panalangin. Subukan natin sapagkat wala namang mawawala. Dahil ang unang iglesia, ginawa yan at ito ay nakabuti para sa kanila. Tayo manalangin. Lord, sa tanghali ito, we want to learn to pray more. And we want to learn new avenues regarding prayer. Gusto namin matutunan ng ilang pamamaraan sa pananalangin. Gawin mo kaming malikhain, Panginoon. Pero una sa lahat, bigyan mo kami ng desire sa aming mga puso para sa bagay na ito. Upang sa ganoon, sa pagsasagawa namin ng bagay na ito, lalo itong maging kapakinabang sa amin. Huwag nawa namin hilahin ang aming mga paa sa pagsasagawa nito, kundi magkaroon kami ng desire na isagawa ito, Panginoon. Magkaroon kami ng pagkauhaw sa iyo. Magkaroon kami ng pagkauhaw sa mga bagay na ukol sa iyo, tulad ng panalangin. We thank you, Lord, for this morning, and we give you praise. In Jesus' name, Amen.